everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ito, dahil nag-promise ako na bibigyan ko pa kayo ng isa pang o ituturo ko pa sa inyo ang isa pang prosperity bowl na pwede natin gawin. Depende sa budget at kakayahan ninyo na pwede natin gawin para sa bagong taon, para sa pagsalubong natin ng bagong taon 2024. Kaya naman, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa channel natin na ito. Unahin na natin ang mga kakailanganin. Isa na dyan ay ang bowl. So, dahil it's a wood dragon, ang gagamitin ko ay wood na bowl. Of course, pwede kayong gumamit ng kristal, ng glass, ng plastic, ng ceramic. Depende kung ano ang available sa inyo. Sa mga magtatanong kung gaano kalaki, depende rin po sa kung gaano kalaki yung mga itlog at iba pang mga gagamitin natin tulad ng orange at iba pang mga kasangkapan na gagamitin natin kung kaya siyang mapagkasya sa lalagyan na yan. So, nakadepende po yan sa inyo. Ang gamit ko po ay ito yung large na size ng wooden bowl. Pangalawa ay kailangan natin ng mga bato. Okay? Wood dragon. And for us to have a growth, paglago, an improvement sa wood dragon, wood grows on earth. Kaya kailangan natin ng earth. Kaya mayroon ako, nasa kamay ko po ang mga bato. Bato is nasa lupa. Sa lupa natin sila, they belong to the earth. And kailangan natin ng siyam na bato. Kinulayan ko po ito ng ginto to represent na rin wealth. Pero kung wala kayong pampintura ng ginto, the natural na bato na makikita ninyo, yung medyo maliliit lang, ay pwede nyo na pong gamitin yon. Dapat hugasan lang at linisin ng maayos. Uulitin ko, wood dragon kasi, so we need to have the wood grow and increase its growth and benefits. Kaya, susuportahan natin siya ng bato na galing sa lupa or earth. Ngayon, bakit siyam? Dahil nga, papasok na tayo sa period 9. Kaya kailangan natin suportahan at makiayon sa mga blessings na dala ng period 9. Kaya siyam ang nasa mga kamay ko ngayon. Another na kailangan natin, isang pirasong orange. Sa nauna kong vlog patungkol sa prosperity bowl sa taong ito, in-explain ko na po that orange is the most famous na ginagamit sa feng shui bilang pampaswerte. Because the orange itself means wealth, means gold, from the color to the shape, na round. Ngayon, kailangan natin of course ng bigas. Ang bigas sumisimbolo ng good harvest, masaganang ani. Kung gaano karaming bigas ang kakailanganin, nakadepende kung gaano kalaki ang prosperity bowl na gagamitin po ninyo. At of course, kailangan natin ng itlog. Itlog symbolizes new beginning, bagong simula, bagong pag-asa. And we need to have 12. Isang dosenang hindi pa lutong itlog po, ha? Pwede yung native na itlog, medyo kulay brown or brownish, o di kaya naman yung itlog na nakikita natin sa grocery, yung nasa kamay ko ngayon. At of course, dapat hindi siya luto, 12, because it symbolizes the 12 months sa isang taon. And we wanted to have new beginning and new opportunities palagi sa bawat buwan na darating sa atin sa buong taon. Kailangan natin ng 12 peraso na chocolate coin, golden chocolate coin. Ngayon, kung maubusan kayo, marami to sa grocery. Ngayon, dahil sa maraming bumibili nito, kung maubusan kayo, yung chocolate bar ay pwede rin naman. Symbolizes sweetness. Dahil na ang laman nito ay matamis, we wanted to have matamis na relasyon sa mga kapamilya natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kanegosyo natin, at sa mga katrabaho natin. While the wrapper itself is ginto, means wealth or pera o kayamanan. Kailangan natin ng konting cotton, bulak. Sa mga nauna kong vlog, cotton symbolizes magaan na pagpasok ng pera at magaan na pagresolba ng mga problemang kakaharapin natin sa bagong taon. At kailangan natin ng 3 red envelope. At bawat isa
ng red envelope natin, kailangan natin lagyan ng 168 na halaga ng pera. Bawat isa, 168 po. 168 kasi symbolizes wealth all the way or prosperity or blessings all the way. So we wanted to have an unlimited blessing. That's why we are making use of 168 pesos. So ulitin ko po, 168 pesos. For my last vlog, pinakita ko lang na may 20, may 50 as a sample kung paano pinapasok yung pera. Maraming nagko-comment dyan, yung iba harsh pa mag-comment, 178 naman, 168 po ang nilagay ko. Hindi nyo kasi nakikita, kinakat ko rin po yung vlog ko. So, uulitin ko, ang pagkalagay ng pera ay dapat pag hinugot natin yung pera ay nakaharap yung mukha. Nandito na po sa loob ang mga coins that completes the amount na 168. So, bawat isa ay nilagyan ko ng 168. Ngayon, ang katanungan, Franz, paano kung gipit kami sa budget? Pwedeng isang envelope lang. Of course, pwedeng isang pulang envelope lang ang lalagyan ninyo, while the rest, empty. Okay? At yung may pera ang ilalagay natin sa gitna. Another nakakailanganin natin ay ang dahon ng laurel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 symbolizes infinity. Infinity means walang katapusan. Walang katapusan na blessings, walang katapusan na opportunities, at walang katapusan na pagpasok ng pera, good health, at marami pang iba. Ngayon, kailangan natin ng panulat. Bakit? Dahil isusulat natin sa bawat dahon ng laurel, yung gusto nating i-manifest. Like 1 million pesos. Baliktaran. Dapat isulat 1 million pesos. Good health for the family. Baliktaran. Successful business. So, baliktaran. And we need to be specific kung anong i-manifest natin sa 8 dahon ng laurel. Laurel symbolizes success. Ito ang ginagawad, pinapatong sa ulo na mga nakaraang panahon sa mga patimpalak, sa mga nanalo sa patimpalak at mga kompetisyon. Kaya, gagamitin natin ang laurel para we wanted to have tagumpay and success. Yan. Ulitin ko, isusulat sa bawat dahon ng laurel kung ano yung ima-manifest natin. Ngayon, hindi ko na isusulat kasi I wanted it, yung ima-manifest ko nga na within our family lang. Kaya hindi ko ito susulatan. What I am giving is just an instruction. Okay? Sa mga hindi makakaintindi dyan, uulitin ko, ang isusulat po natin is kung ano ang gusto nating i-manifest para sa bagong taon. 1 million pesos, magandang kalusugan ng pamilya, isusulat nyo yan isa-isa, back to back sa bawat dahon ng laurel. Kaya kung mas mainam na yung mabibili ninyo o mahanap ninyo na dahon ng laurel, medyo yung malaki-laki para hindi kayo mahirapan magsulat. Yon. Kailangan pa rin natin ng pulang tali or red na ribbon. Of course, pares niyan is gunting para maputol natin yung red na ribbon. Instead of perang papel, ang gagamitin natin ay ang golden. Actually, pinamimigay ko po ito as a gift, as a token sa mga nag-donate para sa Give a Gift and Feeding Program na ginagawa po natin. Nagpagawa ako ng Golden Dragon Money kasi Year of the Dragon yung papasok. So, nagpagawa kami ng family namin ng Golden Money Dragon. Ngayon, kung magtatanong kayo saan ba makakabili, you can visit online shops. May mga nagbebenta rin ito na mga specialty Chinese store at mga Feng Shui expert, mayroong mga benta nito. So, you can visit also Chinatown sa mga nasa Manila. Ulitin ko, may available din ito online. So, you can buy this online. Hindi po ako nagbebenta nito. Ngayon, kung wala kayo nito na mahanap, still, you can make use of pera, money talaga, okay? So, it's gold, it's ginto, it's kumikinang dahil we wanted to have talagang growth, paglago ng mga investment ng pera natin. Hindi yung papasok lang yung pera, may income lang tayo, hanggang dun lang. Bagkus gusto natin na kikinang tayo, lalago yung mga investment at lalago yung pera na darating at papasok sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong bagong taon. Ngayon, i-arrange natin, sisimulan na natin. Una nating ilalagay, make sure na malinis. Lahat ng gagamitin natin, make sure na malinis. Una nating ilalagay sa gitna ay ang cotton, yung bulak, para lahat ng papasok
na problema ay magaan nating re-resolbahin. At lahat ng blessings na dapat sana'y dumating sa atin ay magaan na papasok. Of course, para mayroon tayong stable na pundasyon sa Year of the Wood Dragon, paparisan natin ng Earth element. At yan ang mga bato. 9 na pirasong bato because papasok din tayo sa tinatawag nating period 9. So ito ang magiging base ng wealth bowl natin o prosperity bowl natin. Tapos, ilalagay na natin o ibubuhos na natin yung bigas. So, 2 lalagyan ang nandito ngayon. Literal na rice cooker ang sinama ko sa video na to para makita ninyo. Kasi baka baka kulangin ako. Yan. So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan. Yun na nga, sa estimate ko medyo kinulang ako. Kaya dadagdagan ko pa. Yan. So ngayon, just enough. Hindi masyadong umaapaw para walang aksaya, walang matatapon. And then, ifa-flatten ko siya kasi ang sunod na i-arrange ko po, tatabi ko muna to, ang sunod na i-arrange ko ay ang mga itlog. Ang mga itlog ay dapat i-arrange paikot ng nakatayo. Uulitin ko po, paalala na dapat hilaw po na itlog ang gagamitin natin, hindi yung lutong itlog. Yan. Ang itlog, gagamitin natin. Yan po ang natirasong itlog. Kasi may mga nagko-comment the last vlog ko, yung prosperity bowl natin. Sabi, kulang naman, hindi naman 12 na pirasong itlog. Ayan po. You count it, it's 12. Sa gitna ng mga itlog ay ilalagay natin yung chocolate golden coin natin. So, isisiksik natin sa bawat itlog. So, ginagawa ko po ay ina-adjust ko. Parang siksik talaga yung pagkakadikit-dikit nila. And may space sa gilid. I still have an ample space kasi yung ginamit ko is malaking bowl. So, kung makakahanap kayo ng malaking bowl, mas maganda para you have enough na lugar sa pag-arrange po ninyo ng wealth bowl po ninyo. Close up ulit. Ayan. Yan na po. Nasa gitna na ang mga chocolate golden coin. Kailangan nating sulatan. Dito hindi na ako magsusulat ha. Kasi I wanted na yung ima-manifest ko is sa amin lang ng family ko. So hindi ko na ipapakita sa inyo. So susulatan nyo yung ima-manifest ninyo. Yung gusto nyong ma-achieve sa 2024. Back to back po. Bawat isa. Okay? Sa 8 dahon ng laurel. Sir Franz, bakit 8? Because we wanted to have infinity of success. Success kasi ang simbolismo ng dahon ng laurel. So, ilalagay na natin ang dahon ng laurel sa labas. Okay? Nasa tabi siya ng bawat itlog. So, depende na po sa inyo. I would always have it arranged na nakatayo. Uli, kailangan nyo lang po na isulat yung pinag-manifest ko ninyo. Mag-iiwan ako ng space dito na banda kasi dito ko ipapatayo naman po yung mga ampaw natin. Ngayon, saan natin ilalagay itong golden money? So, ilang peraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dahil nga, 9 is not just a lucky number, but 9 also symbolizes period 9 na papasok sa wood dragon. So, ang gagawin ko ay nakatayo din siya in between sa mga itlog.
Ang isang orange ay ilalagay natin, fresh orange po, sa gitna para sigurado at maipakita ko sa inyo ang laman ng ampaw. 168 lang talaga. 100, 50, 10 piso, at 8 pesos. Yan, 168. So, inuuna ko munang ipasok yung perang papel. Gano'n na. So, kung ito yung harapan, sa talikuran kasi, doon yung bunganga niya kasi kinuklose siya ng ganyan. So, pagbukas ninyo, pagkahugot ninyo, makikita agad or haharap agad sa inyo ang mukha ng pera. So, ina-arrange ko siya from pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. And for finality, ipapasok ko na yung mga barya. Ngayon, ay isi-sealed ko na siya. Tulad din nito, may mga pera na ito. At papatayuin ko siya sa pinakalikod ng wealth bowl natin. At ayan po ang wealth bowl natin. Close up po. Yan. Ngayon, kung pera naman ang gagamitin ninyo, yung totoong pera ang gagamitin ninyo, para tumayo yung pera, I would suggest na this will be, of course, matrabaho. Kailangan nyo ng stick, barbecue stick, para maging backbone ng pera ninyo para tumayo. Kasi, iba naman yung prosperity ball. Sa prosperity ball, niro-roll yun natin yung pera, tinatalian natin. Niro-roll yun natin, binalutan natin ng gold na pambalot to protect it from mga scammers at magnanakaw. Ito kasi, hindi ito prosperity ball. This is a wealth ball. Bowl ng kayamanan. Ano, you wanted to have maraming kayamanan kasi kailangan natin yan to sustain our everyday life. Lahat ng pangangailangan ng mga anak natin at tayo mismo. And we wanted to have growth when it comes to wealth ngayong bagong taon na papasok. And for finality, para itaboy ang malas at hatakin ang maraming pera, tatalian natin ang bowl ng pulang laso or red ribbon. Ngayon, kung wala kayong ribbon, pwede rin lang naman na pulang tali. Ikakat ko na siya. Ayan. So, nakatali na siya dito. Tatayo ko lang siya ng maayos. So, tapos na po ang wealth bowl natin para sa 2024. Abangan niyo po ang susunod nating vlog. Pag-uusapan natin ang money bowl, kung saan doon tayo magmamanifest pagdating sa pera, literal about. Kasi sa wealth, hindi yan subject na pera alone. Wealth, we can acquire wealth, lupain, mga sasakyan, mga property, so kasama na dyan. While yung money bowl natin, ang mamanifest natin, doon tayo magmamanifest para sa mas maraming perang darating. At pagkatapos natin gawin, mataimtim natin i-manifest, idasal, at hingin at i-offer natin ang minimithi natin para sa pamilya natin, para sa buong angkan, para sa sarili natin, para sa darating na bagong taon. Same sa prosperity bowl, saan ito pwedeng ilagay? Just check on the prosperity bowl natin na vlog. The same po ang procedures. Kung kailan to ililigpit, check our vlog about prosperity bowl kasi the same po ang proseso nito. Okay? Ngayon, ang pagkakaiba lang is itong gintong pera, kasi kung makabili kayo ng ganito, saan ba ito ilalagay? Kasi hindi naman ito madideposit sa bangko, pwede nyo itong ipamigay sa buong pamilya ninyo at ipasok nila sa wallet. Yung pera naman na nasa laman ng red envelope ay pwede nyong maging panimulang ipon sa ipon challenge or save sa bangko. Kailan maganda mag-deposit o maglagay ng pera sa alkansya? Check the Prosperity Bowl 2024 na vlog for your guidance. Yung orange naman po, pwedeng kainin. Ang dahon ng laurel, dahil susulatan natin ng imamanifest natin, kailangan siyang sunugin o di kaya ibaon sa lupa to offer it to the earth, or we have to burn it. Sunugin natin para yung aso ay umakyat at yung mga hinihiling natin ay dumating dun sa
may kapal na source natin ng strength and energy. So, yung iba pang gabay, paano to ililigpit, kailan ililigpit, anong gagawin sa iba pang mga ginamit natin dito, just check on, uulitin ko yung Prosperity Bowl na vlog natin. While yung gintong bato na nasa pinakailalim pundasyon nito, ay pwede natin tong itago, i-display, o di naman kaya, as simple as, ilagay lang natin, i-decorate natin sa isang halaman, sa money plant natin, paikot. You can make use of that. Okay? So, yan po. Kung meron pa kayong katanungan, pipilitin ko pong gumawa ng live para masagot lahat ng katanungan ninyo patungkol sa wealth bowl natin. Natapos na ang commitment ko, nakagawa na ako ng prosperity bowl para sa 2024. Ito naman po ang wealth bowl para sa 2024. Bountiful basket is coming at ang money basket is also coming. Just make sure na nandito lang kayo, nakaantabay palagi. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong panonood, paniniwala, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Depende po sa inyong paniniwala, kung naniniwala kayo that this will bring luck and prosperity and happiness in your family, go on. Para sa hindi naniniwala, hindi po ito sapilitan. Kung nandito ka, na first time mo makapanood at hindi ka naniniwala, you can check other vlogs. Huwag lang po kayong mag-iwan ng negative comments. Tandaan, ang negatibong ibinibigay ninyo sa mundo at sa ibang tao ay babalik din po sa inyo. Kung magbibigay kayo ng pagmamahal sa ibang tao, check na babalik sa inyo ay pagmamahal din po. Maraming salamat muli. Patuloy tayong maging masigasig, patuloy tayong magdasal. Naway ang bagong taon ay magdala sa atin ng kasaganahan, good health, at marami pang blessings. Roar like a dragon this coming 2024. Ingat always!